sila sa numbers eh. Ba't gusto nilang pigilan umakyat sa Senado? Dahil pag umakyat sa Senado, mahihirapan ng ITRO yan. Kahit ng Supreme Court. Dahil medyo... Patay, mga kababayan, ano? Patay na, kailangan, birahin nyo na yan. Talakayin nyo na. Kaya pala nagpapanik na ho si Sara, kaya pala, so sobrang stress niya, nandoon ho sa dahig. Oo. Doon ho nagpapalipas ng stress si Sara Duterte, yung baliw. Ayan naman pala eh. Nako. jurisdiction eh. So, lalabas na... Lalabas ng ebidensya, mga kababayan. Kaya nag-iiyakan na ho sila. Napakita sa Senator Bato I was really praying for his appearance. Sana mapakita sa karang boto. Tumaas at dinidig ng Panginoon. Di ba? Sigurado naman na kahit naman tayo nagsasabi na itong si Cayetano ay sigurado nang matatanggal. Di ba? Pero ang masakit, parang ibabalik si Chis Escudero. Yan ang problema nyo kay Chis Escudero. Baka yan biglang kung anong gawin, ano? Paano kung yan kahit pa si Chis Escudero ang mahalaga, ma-impeach si Sara. Tama ba mga kababayan? Kahit sino pa ang iupo nyo dyan, wala namang problema kami. Wala problema kay Cayetano nga Di ba? Kaya lang kami nabwibisit dyan kay Cayetano sa ginawa niyang pambababoy, pangbabalahura, at pangwawalangya dyan po sa loob ng Senado mismo. Doon kami nagagalit. Hindi po kami galit dahil naging Senate President siya. Wala namang problema dyan. Basta ang gawin nyo lang Di ba? Ituloy nyo yung impeachment trial dahil naipasa na ang articles of impeachment, gawin nyo yung trabaho nyo. Tapos. Hindi na yung marami pang mekos-mekos. Tapos mag-iiyak-iyakan kayo. Wala, hindi ganun. Ay, nako. Mga kababayan, eto na. Tingnan nyo to. Ito nga ginawa ni Peter Cayetano. Tingnan nyo pansinin nyo. Ang Senado, ginugulo po ang Senado. Pero of all days, bakit nung araw na yun? Kasi sinabi nila may botohan. Botohan. At tungkol saan daw yung botohan? Change of leadership. Wow naman! Wow! Senado. So kung hindi ako magdating, hindi namin makuha yung leadership. Kita nyo mga kababayan, sino ba talaga nang gulo sa Senado? Sabi ni Alan Peter Cayetano, ginugulo daw nila ang Senado. Ayan maliwanag. Anong ginawa ni Bato? Pumasok lang para bumoto. Tapos nawala na naman. Tignan nyo naman ang katarataduhan nila. Isipin nyo maigi. Hindi naman tayo mga sinto-sinto kagaya ng mga taga-suporta ni Duterte. Isipin nyo, pumasok si Bato. Bumoto. Tumakas. Nasaan yung pagtatrabaho? Di ba? Sabi niya, nagtatrabaho naman daw siya. Nasaan na naman siya ngayon? Umiska po. Walastik mga kababayan. Tapos sasabi sino ng gugulo? Ibinibintang na naman kay Pangulo daw ang panggugulo. Galing daw sa gobyerno ang panggugulo. Etong mga magugulo itong kulto ni Duterte Dahil ako ang pang-13th vote. Hindi mo malaman sino tumawag po sa inyo? Si Senator Alan Cayetano. Ayan, nilaglag niya. Si Cayetano daw ang tumawag sa kanya para bumoto. Agoy, mga kababayan, ayan nagkalaglagan na sila. Umamin na si Bato de la Rosa. Kaya pala, pumunta si Bato de la Rosa sa Senado kasi kailangan ng boto para maagaw ni Cayetano yung pagiging Senate President. Ayan, galing kay Bato. Mga walang ya talaga itong mga ito, mga walang ya. Ayan, maliwanag mga kababayan. Galing kay Bato mismo. Si Cayetano ang tumawag sa kanya para pumunta, para bumoto, para maagaw ang pagiging Senate President.
Senator Alan. Sino tumawag po sa inyo? Senator Alan Cayetano. Senator Alan Cayetano. Paano ngayon ito? Di ba maliwanag na talagang planado yung mga nangyari. Kakonekta ito. Bakit Alan Peter Cayetano, tinawagan mo si Bato, nagtatago nga ito? Pinangakuan mo ba o naplano nyo na talaga kung paano siya makakatakas? Ganun ba yon? Di ba? Paano na? Uhaw talaga sa Senate President seat. Kapal. Ayan na. Si Bating. Kayo, mga kababayan. Sipin yung maigi. Alam niyo mga kababayan, maaaring yung mga DDS nahihirapang unawain. Pero tayo alam na natin. Di ba? Alam na natin. Sakay ako doon sa van. Hindi ko alam kung kaninong van yun. Basta sabi ni Senator Alan, sumakay ka dyan sa van. Kita nyo mga... Di ba? Mga gago, di ba? Tingnan nyo yung palabas nila. Sa bunganga nila mismo nang gagaling yung kanilang katarantaduhan, yung kanilang drama. Sa bunganga nila nang gagaling. Di ba? Di ba? Gago talaga mga kababayan. Lovers Moon, thank you ha. Sana oil. Paano ngayon yan? Eto na ho. Naku, Diyos ko, eto na. Eto na mga kababayan. Pasok na natin tong si Boying Remulla. Meron hong bagong announcement. May bagong pasabog, mga kababayan. May pinasambulat. Pasok! Ito ang first draft ng Ombudsman sa kanilang investigasyon sa korupsyon sa flood control projects. Nakatutok si Darlene Cai. Mahigit 35 raw ang mga gumugulong na investigasyon sa Office of the Ombudsman kaugnay ng manumalyang flood control projects ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Isa raw sa mga malapit ng mahinog ang reklamong plunder laban sa ilang senador at congressman. Patay! Parang lang yan, prutas, saging, na pinahinog mga kababayan yung mga kaso. 2028, wala pa nakukulong, ha? Boying. Si Boying, mahilig ka ng Alam nyo mga mag-press kababayan, ako duda ako rito Mukhang parang senyales, Sige, subukan nyo na hindi i-impeach si Sara. Yayariin ko kayo sa mga kaso. Parang ganun Mga kababayan, sige, tuloy. Yung 61-page complaint, first draft, That's another matter. mayroon pang, yung mas mabigat yun. Mas mabigat Ito yung yun. conspiracy to commit plunder. Grabe, mga kababayan, Mas mabigat pa raw ito dahil ito pagsasabuatan. Pagsasabuatan para mag-commit. Ng plunder, mga kababayan, plunder. Walang piyansa. Naku, Diyos ko. Meron bang ganun? Walang piyansa ito, mga kababayan. Walang piyansa. Which will involve everybody. Itong Senate and una, House. Senate and Everybody involved. Naku, yan maliwanag Involved daw ang Senado at ang Kongreso. Patay. Sino kaya ang tinutukoy sa Senado? Paki-comment nyo naman. Kasi ako, ang naiisip ko dyan, si Chis Escudero, si Villanueva, Jinggoy Estrada, at si Marcoleta. Po, 4 po sila, mga kababayan. Baka naman sumabit pa si Mark Villar. Diba, mga kababayan? Yung mga hayop na yan, yung mga mukhang pera. Nakala mo gusto nila, kanila yung pera sa buong mundo. Marcoleta, Yung mga yan, sige tuloy. kaya makapal. Conspiracy na yun, We will detail. Congressman and Senator. Kabilang sa mga iniimbestigahan ay ang mga miyembro ng small committee kung saan umano ginawa ang insertions at pagbabago sa budget base sa naging alegasyon ni Nabota City Representative Toby Tiangco. Kasama sa mga tinukoy ng mga miyembro ng small committee ng Kamara para sa 2025 budget, sina dating Congressman Zaldico, Kasama dyan si Martin Romualdez. Dapat palagutin yan, saldi ko. dating Marikina 2nd District Representative Kimbo. Stella Kimbo, Nako, isa pa yan. Kaya laki nito. Yari kayo. Si Martin Romualdez. Tangin na yung mga Di magnanakaw ba kasali? kayo. Alam nyo
nyo, galit tayo sa mga yung mga nagpapanggap pinadala ng na mahal ang maleta. bayan, pero mga Sabi ng dorobo 18 naman, Marines. ano? Mga dorobo, ang mga putang ina. Oh. For Peace Party List Representative Nonoy Libanan at Nako, libanan! Muntik nang maging libayan, ano, ha? Muntik nang maging libayan yun, ha? Ubusin natin yan. At sino yan? Itong isang to. dating Zamboanga 2nd District Representative Manix Dalipe. Nako, Manix Dalipe, taga Sambuanga. Grabe sila, mga kababayan, ano? Nako! Oh. Nasaan na daw si Stella Kimbo? Ah. Nasaan si Manix Dalipe? Oh. Nasaan yung minority leader Libanan? Nako! Oh. It's about time that as a country, we face reality. Correct. Na kailangan ayusin natin ang sistema. Yun lang naman yun. Diba, mga kababayan? Yan ho ang bilin siguro ni Pangulo, ano? Ayusin ang sistema. Panagutin ang mga dapat May panagutin. ayusin. Kung sino man ang may kasalanan, siyang dapat na ay makulong at makuha ang lahat ng mga ninakaw nila. Ganon. Oh. Mexico kasi yung Kung 6 kailangan years panagutin. pag Panagutin lang para Mexico. huwag nang tularan. Sinusubukan ng GMA News na makuha ang panig Sabi ni Boying, mga kababayan, mabigat yun yung sinabi Mabigat yung sinabi. Shoutout po sa inyo lahat sa lahat po ng mga Sinasabi bagong ng dating, huwag niyong system, kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Matulatin ang presidente, Sabi ni Boying, kulang yung mabigat 6 yun. years, hindi niya Panagutin malilinis. lahat. Sabi. Papalitan na sa agad. Oo. Papalitan na Panagutin sa 6 lahat. years. Sabi, mga kababayan. Paano Kina mapanagot Kimbo yun? Libanan at Mayroong Dalipe sa mga maiwanan. payag ng May ombudsman maiwanan. pero hindi pa sila tumutugon. Nauna na nilang itinanggi ang pagkakasangkot sa anomalya. Sabi pa ni Remulla, malapit nang matapos ng Office of the Ombudsman ang ikalawang kaso ng money laundering laban kay Ito po, dating yung Speaker malapit Martin na yun, isang Romualdez. taon. Magbibigay pa ba ako ng opinion ko rito? Baka sumama na naman ang loob nyo. Huwag na. Huwag Arnold na, huwag Lopez, na. hindi yata nagla-like Yung sila. Ayaw malapit kaya na yata isang taon pakinggan. pa yun, baka sumobra pa. Magsasalita pa ba ako? Huwag na, huwag na. Magbibigay pa ba ako ng opinion din eh? Huwag na, huwag na, huwag na. Wala Wala mo. naman nung si Jojo Chavez at saka wala naman si... Sino to? Wapa. Anong gagawin natin? Huwag na. Wala akong audio, wala. Oo, wala akong audio. Puta, di ba? Ano Baka na? maghintay tayo sa mabilis. Sabi ko sa inyo O paano na ito? Ayoko na magsalita. Madali. Sige na. Madali pa na, malabo yan. Pagbibigyan ko na kayo, kaya lang ulitin ko. Yung madali na yan, Hindi baka po parang sa matagal, akin mabagal galing ito. Hindi galing sa akin yung balita na yan. Galing kay Crispin Remulla. Nako, dalawa na daw mga kababayan. Nako, talaga naman si Ninong Martin, yari ka talaga. Yari talaga si Ninong Martin dito. Office of the Ombudsman ang ikalawang kaso ng money laundering laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Nako, money laundering, dalawa na. Pangalawa na daw na kaso ni Ninong Martin. Yun daw pong mga kababayan. Hindi nga hindi ako galit dyan kay Ninong. Bakit ba? Hindi ako nagagalit. Diba? Mildred, Biduya, mag-like kayo. Diba? Hindi ako galit. Ulitin ko Hindi ako galit kay Ninong Martin. Nagbabalita lang po ako para sa patas, para sa tapat na pagbabalita po sa inyo. Hindi po pwede na yung gusto nyong marinig lang sa akin ay yun lang yung maririnig ninyo. Na kailangan minsan, dahil mahal ko kayo, love na love ko kayo, kailangan ay marinig nyo yung katotohanan kahit masakit. Hindi ko kayo bubulahin. Ganon, di ba? Hindi ko kayo bubulahin. Ano daw, ito, dalawa na daw mga kababayan Dalawa na daw itong nahihinog na raw ho na money laundering ni Ninong Martin natin. Ombudsman ang ikalawang kaso ng money laundering laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Hiningi rin namin ang komento rito ni Romualdez sa pamamagitan ng kanyang abogado pero wala pa rin siyang sagot. Wala. Hindi nasasagot yan mga kababayan. pumirma Hindi siya na sa masasagot. waiver.
Di ba? Alungkatin din natin yung Michigan. kanyang Hindi na masasagot ni paring Martin yan. Pipili na ba yan? Pipili na Paano ba pa yan si masasagot dating speaker Nagdidelikado Martin Romualdez? nagdidelikado na nga ni. Paghanamon mo, Malapit na, Wilber. magugulat na lang ho kayo. Aarestuhin na ho yan eh. Di ba? Pag inaresto na, sana'y maniwala na kayo. Wala naman ho ako magagawa dyan eh. Di ba? May magagawa ba tayo dyan? Sabi ni Remulla, malaki ang maitutulong ng Partial Senate Blue Ribbon Committee report sa mga gumugulong ng investigasyon ng Office of the Ombudsman. By September, marami tayong ipa-file pa Nako! tungkol sa flood Layo control. pa na sa Nako! Para yung mga conflict of interest cases. File pa lang yun. Darlene Kai, Iba pa yung hearing. Ayan mga kababayan Okay na. Ngayon mga kababayan, para matuwa naman kayo, hindi lang ho sila mga senador at mga kongresista ang mga nanganganib. Eto na. LG Secretary John Vic Remulla na Eto naman si John Vic Remulla, mga kababayan, mukha hong nagpapasikat ngayon. John Vic naman akala mo ba matutuwa ang taong bayan sa mga ganyan mo? Matagal na yan Oo, Interpol, Red Notice, o kaya Gerald Bantag at Rafael Dumlao. Interpol, wala naman siya, ibang bansa si Bantag. Di ba? Wala naman si Bantag sa ibang bansa, mga kababayan. Eto naman si Rafael Dumlao, eto siguro. Eto ho yung pumatay ho ng Koreano mga kababayan, na hinold up nila, na kinidnap nila. O sige, pagbigyan natin si John Vic Remulla. Para naman may sabi tayo na, may masabi ho na may ginagawa siya. Panorin. Kinumpirmahan ni DILG Secretary John Vic Remulla na mayroon ng Interpol Red Notice laban kina dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at dating pulis na si Rafael Dumlao III. 2023 pa nang ipaaresto ng Muntinlupa City Regional Trial Court si Bantag sa kasong pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lapid at middleman umano na si June Villamor. Kita nyo mga kababayan eto daw po si Bantag mismo ang mastermind daw ng pagpapapatay sa isang broadcaster at vlogger na si Lapid, si Percy Lapid, mga kababayan. 2024 naman ang hatulan ng reklusyon perpetua o hanggang 40 taong pagkakabilanggo si Dumlao. Kaugnay ng kasong pagdukot at pagpatay sa negosyanteng si South Korea na si Ji Ik-ju. Kita nyo mga kababayan, pati yung Koreano, kinidnap, pinatay. Una na rin kinumpirma ng DILG noong April 16 na may red notice na laban kay Charlie Atong Ang. Nawantin naman dahil sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Naklang pati, parang totoo si John Vic Parang totoo si John Vic, ano po? Uy, papasikat. Nararamdaman niya na natatanggalin siya. Para kunyari merong accomplishment, wala pa rin. Wala pa rin, John Vic. At saka, bakit mo dinadamay yung pagkatalo nga pala ni Senator Trillanes, Aber? Ano naman kung 3 beses na natalo? Siya pagkano? Sabi mo, sabi mo, pagka vice president, pagka senador, at saka pagka mayor. Sabi nga namin walang pambayad walang budget yung mama Pero, ang tanong ko sa iyo, bakit di mo naman banggitin, John Vic, na sabihin mo sana na si Trillanes naman ang nagpakulong kaya Bato de la kay Digunyo, kaya Rodrigo Duterte, at ito ngayon namumroblema si Bato de la Rosa, at maaaring sumunod na si Bongo. Bakit di mo sa kanya i-credit? Yung mga banat mo kasi, John Vic, alanganin Danilo, Ayaw mo kasi nang nasisita ka. Totoo naman na wala kang ginagawa, ramdam ng taong bayan yan. Ramdam naming mga Pilipino na wala kang ginagawa, hayop ka.
Etong mga palabas mo na ito, Boss Mike. ni isa dyan wala ka nga nahuli. So ano ito? Palabas na naman, bida-bida na naman. Puro ka lang bida-bida. Samantala, sinabi ni Remulla na nakumpleto na rin ang pamahalaan ng mga kinakailangang dokumento ng Red Notice para kay dating Congressman Elizalde Co, pero kailangan pa itong aprubahan ng Interpol. Kita nyo? Puro kulang-kulang, nagre-report ka. Mga kababayan, kapag ka tayo nasa eskwelahan, ganyan ang report, mga kababayan, lalagyan natin ng kulay pulang note, incomplete. Di ba, kapag ka nasulatan ng kulay pula, yung pong ating mga ipinasa na report, at asahan nyo na ho yun, incomplete.